Mga humagibis na komentaryo at mabilis na paghimay sa mga samot-saring kaganapan na pinag-uusapan ngayon. Lahat ng yan ay bibigyan pansin sa programang Misyon Aksyon Ngayon. May kasamang Ben Figura. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Misyon Aksyon Ngayon. Misyon Aksyon Ngayon. Magandang hapon! Kumusta po Luzon, Visayas at Mindanao? Muli, alauna ng hapon. Narito ang programang Tunay na Sandigan. Misyon Aksyon Ngayon. Dito po sa impilang DWBL 1242 kHz Serbisyo Publiko. At ngayon po ay araw ng Martes, ika-19 sa buwan ng Marso. At ako po muli ang inyong kagapay sa serbisyo publiko at best friend ng masa, Ben Figura. At anumang problema, may solusyon. At samantala may mensahe, opinyon, reaksyon o panawagan, mag-text sa 0927-628-5341. At dahil araw po tayo ngayon ng Tuesday, makakasama po natin ang ating partner mula sa Cleanfix, Janitorial and Pest Control Services. Walang iba po si paring Alvin Estrella. Bumati ka muna kasamang Alvin. Welcome sa ating radio program Misyon Aksyon Ngayon. Magandang hapon sa iyo kasamang Ben at ganoon din sa mga tagapakinig ng Misyon Aksyon Ngayon. Okay, so bigyan natin ng focus ngayon yung bagong produkto ng Cleanfix. Yung biological method na mosquito killer na kung saan from Singapore at ikaw ang exclusive distributor ng ating mosquito dunk. So ipaliwanag mo kasamang Alvin ang magandang epekto niya kontra dengue. Kasamang Ben, para doon sa mga nakikinig na kababayan natin, no, yung biological control ay available na para sa pag-atake natin sa mga lamok. Ngayon, ang stages ng ina-atake nitong mosquito dunks na to ay yung larvae o yung tinatawag natin kiti-kiti. Kasi kung i-attack mo sila sa ganitong stages, mas marami silang mapapatay kaysa doon sa malalaki na adult na sila at nakakalipad. Ngayon, ito ay inilalagay doon sa mga stagnant water, sa mga kanal. At alam naman natin kasamang Ben na dito sa NCR ay problema talaga yung mga basura dun sa mga daanan ng tubig, lalo na yung mga kanal. So hindi maiiwasan dyan na nagkakaroon ng paghinto pansamantala ng mga tubig sa pagdaloy. At ito yung sinasamantala ng mga lamok para ito ay itlogan. So ipakita natin sapagkat napapanood tayo sa YouTube kung ano yung binabanggit natin na mosquito control solution na kung saan may tuturing natin na bago ito sa pandinig at bago sa paningin. Yan, para hong donut mga kaibigan, na kung saan ito po ay ilalagay lang ho sa isang net pagkatapos nakatali, at habang dumadaloy po yung tubig sa kanal o sa drainage ay hayaan nyo lamang po na in 30 days pa kasamang Alvin ang itatagal o bisa ng mosquito dunks na yan? Kasabang Ben, yung estimate nila sa loob ng 30 days pwedeng matunaw na itong mosquito dunks na to. At makikipag-coordinate tayo either sa LGU or sa mga barangays natin para itanong kung paano tayo makaka-assist sa kanila, lalo na pagka ganito kasing tag-araw pa. Hindi gaano napapansin yan pero kailangan may proactive plan tayo para sa darating na tag-ulan. So ang problema natin sa dengue whole year round, hindi lamang to tag-ulan kasamang Alvin, and at the same time mostly ang affected dito yung mga nasa informal settler o depressed community na kung saan kulang na kulang sila sa sanitation purposes, and at the same time nagbabara yung kanilang mga tubig lagusan much more during the rainy season.
Tama kasama ba ng pinaka front na naapektuhan ng mga mosquito problem, itong ang ating mga kababayan na nandiyan sa mga ganyang critical na areas, yung malapit sa mga creek o kaya yung mga kanal na hindi gaanong dumadaloy at nagiging stagnant water. So, ito'y hindi health hazard, hindi toxic, and at the same time, na-mention mo before the opening of our radio program, pati yung mga isda sa kailugan hindi mapupuksa o hindi mamamatay. Kasama ba na hindi ito nakaka-apekto sa anumang marine life o yung nasa tubig na nabubuhay. Hindi rin apektado rito yung mga alaga nating hayop, no? Yung mga tinatawag natin mga pusa or aso kung ito yung paglaruan. So sa mga kabahayan naman, pwedeng maiglagay ito dun sa mga flower base. Pwede siyang durugin, ilagay ng kaunti doon sa flower base para hindi magkaroon ng kitikite. Kasi yung sa loob ng bahay natin, hindi maiwasan pag may nakapasok na adult mosquitoes, babae, mangingitlog yan doon sa flower base. So nilalagay din yan, merong mga kababayan tayo na merong swimming pool, pinapalutang yan, lalong-lalo na doon sa swimming pool na hindi na nila nami-maintain. So may nakababad ng tubig yan at iniitlogan na ng mga lamok yan na nagiging kitikite. Yan yung nagsusupply ng lamok sa barangay. So, napapanood to kasamang Alvin sapagkat ngayong summer season ng mga resort ay talagang 24/7 na may tao. So, hindi na nami-maintain yung pagpapalit mismo ng tubig. So by chlorine na lang nila nililinis yung kanilang tubig. So by means of this mosquito dunks ay ma-assure na safe at healthy ang ating mga customer sa mga resort na kung saan ay talagang pamilya-pamilya pa mismo yung namamasyal at nagpapatronage. So napaka-safety nitong mosquito dunks kasamang Alvin. Kasamang Ben, dagdag ko rin nga pala na itong mosquito dunks ay pwede rin magamit doon sa mga wastewater treatment sa STP dahil nung mga nag-ikot ako nung mga nakaraan, itong mga structure na malalaki, mga building, meron silang mga STP. Doon bumabaksak lahat yung mga ginamit na dumi, even doon sa mga CR, no? So maraming lamok doon sa lugar na yan. So kung merong nakalagay na floater o itong mosquito dunks doon sa STP nila, mapapatay yung mga lamok na nag-iitlog. Kasi yun yung possible source para kumalat yung mga lamok na yon kapag naging adult na, pupunta na doon sa loob ng condominium from basement. Usually sa basement nilalagay nila yung mga STP. So lahat ng water surface talagang prone yan sa lamok. Kasama Ben, minsan sa parking area hindi mo maiwasan, may mga leak na tubig dyan, so nagiging stagnant water yan, possible pa rin yan sa breeding place, lalo na kung medyo madilim. So yan, yung mga lugar na medyo mamasa-masa, yung mga bakanting lote, pwede rin lagyan ito, kasama Ben, para kung nagkakaroon na ng pagtaas ng tubig o nagkakaroon ng pagbasado sa lugar na yon, malalagyan yung tubig na yun ng mosquito dunks na yan at magagamot na yung tubig automatic. So kung mayroong nakikinig at nanonood sa ating programa sa oras na ito na baka interesado kung ano ang kabutihang dulot ng mosquito dunks na yan, so ibigay mo ang iyong contact number at ang clinic sa kasamang Alvin. Sa mga gusto pong makabili ng produktong ito, maaari po kayong makipag-ugnayan sa CleanPix sa telephone number na 743-7376 at pwede rin po kayong mag-text o tumawag sa cellphone number na 0922-839-4545, 0921-309-4545, o kaya po mag-email po kayo sa cleanpixjanpes@gmail.com. So, pangalagaan po natin ang ating kalusugan, lalong-lalo na po yung mga chikiting o mga bata na hindi ho mapigilan na naglalaro po sa silong ng bahay, sa masukal na lugar. So, kung meron pong mga mamasa-masang lugar, abay, yan po ay talagang pinupugaran ng lamok. So, alam naman natin mga kaibigan na pag ang pinag-usapan ay ang peste
ay wala na pa kayong ibang pwedeng pagkatiwalaan known in the pest industry for the past 10 years po ang CleanPix Janitorial and Pest Control Services. So bukas, tuloy ba kasamang Alvin yung pest treatment sa Taguig City Jail Male Dorm at sa Taguig City Jail Female Dorm? Kasamang Ben na naka-schedule yan ng alas 8 ng gabi. At nagpe-prepare na sila doon para sa gagawin na treatment. Yan, ang ating pong ginagawang pest treatment po sa jail ay batay po ito sa kautusan ni BGMP NCR Regional Director Jail Chief Superintendent Ignacio Iggy Panti at sa pamamagitan po ng memo ni Regional Director for Administration Jail Senior Superintendent Milet Batak ay binibigyan po ng mandato ang mga warden sa National Capital Region na intensify po yung pest control sapagkat mandato rin po ng BGMP na hindi lamang po pang seguridad ng persons deprived of liberty ang kanilang prioridad kundi maging po yung kitchen facilities na dapat po ay ligtas sa anumang mikrobyo, peste para po maproteksyonan ang pagkain ng ating inmates. Ang pest control awareness po ay isang best practices ng BGMP. Initially po ay nauna na po ang Marikina City Jail, kompleto na po yung programa, ang Rodriguez Municipal Jail at ang Quezon City Jail. Initially po nagkaroon na rin po ng pest treatment sa Las Piñas City Jail at sa Muntinlupa City Jail, and by March 30 naman ay yung Malabon City Jail Male and Female Dorm. Okay, so tandaan nyo po mga kaibigan na hindi po natin pwedeng i-take for granted ang presensya po ng ipis sapagkat pwede pong itong magresulta sa food poison, lalo na po ang mga langaw na ngayon ay talagang kumbaga napapanahon ngayong summer season, lalong-lalo na po kung kayo po ay merong backyard farm, may alagaing baboy, itik at saka poultry. So yan po ay prone o attractant para po sa mga langaw. So kinakailangan po natin ang wastong paglilinis. So kasama Alvin, may update ka na ba doon sa Bataan Provincial Veterinary Office para doon sa mga poultry at sa piggery farms? Sa ngayon kasamang Ben, itong darating na last week ng March ay tutungo ako doon sa Bataan upang makahingi ng balita dito sa ating provincial veterinarian kung nakapag-usap na nga sila nitong mga poultry growers owner dito sa lugar ng Bataan. Sa ngayon ay wala pa akong balita kung ano na ang pinaka-updated na nangyari sa kanila, kaya bibisita ako sa kanila. Pero bibisita na rin tayo doon sa mga barangay na nasasakupan itong may mga farm na to para humingi ng information kung paano ba nila na-maintain or may mga na papaabot ba sa kanilang mga reklamo kung mayroong mga lugar na nangangamoy o posible na nagre-reklamo rin doon sa mga langaw. Kasi ang pagkakaalam ko may mga lugar rin sa Bataan na nung nag-send ng FB message ay sinabi na narinig yung ano natin, yung ating mga dinidiscuss dito ukol doon sa mga may amoy at saka malangaw. Sabi nila ito pala yung pwedeng maging solusyon doon sa problema doon sa kanilang barangay. At ang maganda naman sa pamamagitan ng Bataan Provincial Veterinary Office sa pamumuno ni Doc Paul Venturina at sa ating Municipal Veterinary Office sa pamamagitan naman ng ating sa Abukay tsaka yung sa Dinalupihan, medyo attentive naman sila doon sa concern na dinala ng ating mga complainants regarding doon sa Dinalupihan Bataan, particularly si Barangay Captain Roberto Pajardo kasamang Alvin. Oo, kasamang Ben. Okay naman sila sa ngayon, kaya nga kasama ko sa BBC Time. Actually, ang buong pangalan ni Provincial Veterinarian ay Albert Venturina at si Doc Paul naman ay dito sa municipal ng Dinalupihan, siya yung municipal veterinarian kasama Ben.
At binibigyan natin ng diin kasamang Alvin na ang mga farm growers o operators ay meron silang active social community na dapat gawin. At social responsibility rin naman para sa pest management. Kasamang Ben. Actually, yung tungkol do sa mga nabanggit ng mga poultry owner na meron talaga silang certificate na naibigay national doon sa certification, hindi ibig sabihin na meron silang certification from the national hindi na sila magko-comply doon sa requirements ng lugar na nasasakupan sa kanila dahil lagi namang nakalagay doon sa arrangement na issue sila ng certificate pero dapat mag-comply sila. Dapat talaga ang talagang puspusang mahawak nito ay yung mga Menro at saka yung Senro. Dahil kasi sa parting Bataan, yung municipal environment, no? Community environment. Yung Menro na yan, sila yung dapat nag-i-inspection kasama sila. Kasi kung iaasa lang nila sa mga veterinarian yan, ang veterinarian is dapat nakapokus doon kung nagkakasakit tong mga Hayop. manok na to, yung mga baboy na to, yung anibang hayop. Pero pagdating sa sanitation, dapat talaga ang nangunguna dito ay yung Menro at saka Senro. So para sa environmental protection. Para sa environmental protection dahil kung hindi kakalat yung langaw Tapos sisigunda dapat dito yung sanitary department o yung mga sanidad. So ang nagiging problema kasamang Alvin, as I mentioned before, hindi talaga proactive ang Senro, ang City Veterinary Office, hindi nila ino-ocular inspection after the issuance of permit dahil unang-una, whole year round dapat na aktibo at the same time na i-maintain yung environmental at community protection dahil unang-una habang sumasama ang panahon, tag-ulan, nagiging sakitin ng mga hayop at the same time yung waste material kung walang treatment plan ay doon nagkakaroon ng problema sa amoy. Tama kasamang Ben, dapat yung pag-atake para matigil tong problema natin sa langaw may joint effort to ng Menro, Senro or at Sanitary Department at saka Health Department at saka itong tinatawag natin na veterinarian. Yes. So kung magtutulong-tulong yan kasama yung LGU, yung barangay, magkakaroon ng magandang pundasyon para mawala na talaga tuluyan yung problema ng langaw, lalong-lalo na dyan sa parting norte, kasamang Ben. Okay, so napansin natin na ang Presidential Decree 856 o yung tinatawag nating Sanitation Code ay na-overlook talaga ito ng ibang mga local official. Hanggat walang nagrereklamo, hindi nila nalalaman yung problema. Hanggat may kumukuha lamang ng business permit for tax collection purposes, nandoon lamang sila nakasentro. Tama ka, But sa health and sanitation and environmental protection ay medyo nasa-set aside. Oo, normally yan. Parang masyadong mainit lang yung issue na yan kapag ka magre-renew, which is yung first quarter. Tama. Pero yung tinatawag natin na Sustainable. within a year, pagka nakakuha sila ng permit, nababaliwala na. Second priority na yung kalinisan uli doon sa kanilang lugar. So, pakiusap po ng programa ito sa mga farm operator. Huwag ho ninyong hihintayin na may nagreklamo. At huwag naman ho ninyong iaasa sa local government unit ang pagmimintain ng kalinisan. And at the same time po, kayo naman po kumikita, dapat will maintain talaga 24/7 ang inyong farm operation. Bagkus kung ang mga residential area o community po ay magreklamo, magkakaroon po ng aberya sa inyong operation, maapektuhan din po yung business operation ninyo. Oo, kasamang Ben, pag negosyo naman likas na sa Pilipino talagang mahilig din magnegosyo mga Pilipino. Pero hindi dapat naman sa pagnenegosyo natin ay masaalang-alang yung kalusugan ng ating mga kapwa, lalo na yung sa ating barangay, na kagustuhan lang natin kumita, nababaliwala na yung atensyon naman nila na dapat ay walang makadagdag ng sakit dahil sa langaw o kaya makadagdag ng konsumisyon
dahil naman doon sa amoy na nanggagaling sa kanilang farm. At ang isa pang nakikita kong problema kasamang Alvin, halimbawa sa Sangguniang Barangay, kung ang isang kagawad na humahawak ng tungkulin bilang chairman ng Committee on Health and Sanitation at wala naman siyang kasanayan at hindi naman siya nag-undergo ng orientation seminar, so wala siyang know-how kung paano niya i-implement yung batas. Otherwise, kung hindi niya pa alam yung PD 856, hindi niya alam talaga yung mga alituntunin. Yan talaga isa rin namin na nakikita problema kasamang Ben, no? Yung kakulangan ng sapat na kaalaman Yes. pagdating dun sa kanilang posisyon, dahil karamihan sa mga barangay ayon doon sa nakausap namin mangilang-ilan dito sa Parting Bataan, hindi nga nila alam patakbuhin kung paano nila maayos yung mga ganitong problema. So, ang nakikita natin problema sa mga parplang area na kung saan wala namang sapat na aral ang mga kagawad. And at the same time, napakaraming committee. May committee on infrastructure. Madali lang yan. Project lang yan eh. Pero yung committee halimbawa ng livelihood, committee on education, committee on yung sinasabi nga natin na health and sanitation, kung hindi talaga magkakaroon ng initiative ang city or ang local government unit na i-inform at itatasking yung mga kagawad na yan, ay hindi ho talaga magkakaroon ng pagkakataon na ma-well-inform at ma-enforce yung batas. Kasamang Ben, dapat naman talaga meron silang mga orientation sa kanilang mga kagawad pagdating dito. Dahil kasi yung mga barangay na yan ang mismong nakakakita, actual, kung ano yung nangyayari doon sa kanilang lugar. So ang usual scenario kasamang Alvin, pag may reklamo, tatanggapin ni Kapitan, paghaharapin for the purpose of mediation. But yung implementation mismo ng particular laws and ordinance ay hindi well guided ang ating mga barangay. Tama kasamang Ben, at maraming kakulangan. Hindi sila nakakagawa ng mga resolusyon sa kanilang barangay patungkol sa mga problema na ito. At kaya kami po ay nananawagan sa mga residente na wag po kayong masyadong magpapaapekto sa politika. Halimbawa, yung farm operators ay kaibigan matalik ni Kapitan. Sasabihin nyo walang mangyayari. Mas lalo pong walang mangyayari kung kayo po ay magsasawalang kibo. And at the same time, pagka nagkaroon na po ng problema sa health ng inyong mga anak, at tulad niyan po halimbawa, nagkaroon ng respiratory illness, pagkatapos nagkaroon ng asthma, at hindi na kayo makakain ng mabuti dahil pag umaalingaso yung baho at dumi ng farm, so at the end of the day, kayo po yung mangungonsumi. So, responsibilidad po ng barangay na i-check at itama ang kanila pong nasasakupan, provided po na mayroon po mga violation, at kung hindi po kakayanin ng barangay na resolbahin ang problema, they will bring the matter to the proper authority ho para matiyak po na mai-implement ang anumang pong mga batas kasamang Alvin. Kasamang Ben, actually yung mga problema na yan sa barangay natin, on barangay levels pa lang yan, maayos na agad yan Kailangan lang na may sapat na kaalaman talaga at maorient ang ating mga barangay pagdating sa kanilang responsibilidad sa kanilang mga nasasakupan, dahil yung ang munisipyo o kaya yung malalaking city hall, no? Na-overlook na nila yung ganyan may mga sanitation problem, no? Ito mas lalo na tong ating maliliit na barangay lamang, talagang kulang at kulang sila sa sapat na kaalaman kung paano ba nila i-implement at paano ba sila magkakaroon ng magandang sanitation sa kanilang lugar. Hindi lamang kulang sa kaalaman at impormasyon, kulang na kulang pa mismo ang City and Municipal Health Office o the LGU itself, kulang na kulang sa manpower. Kasamang Ben, actually itong pagpe-pest control, nung napunta ako doon sa ibang bansa sa Asia, talagang even yung sa China, no? Sa kanila per barangay tinututukan nila yung pest control So sa Singapore marami rin problema sa lamok. Pero dahil nga tinututukan ng government, napakalaking bagay kasi yung pest control matters pagdating sa isang bansa, dahil kasi pagka lumaganap yung peste doon sa mga barangay dulot nitong mga insekto na to, o yung daga, lamok, ipis, no? Nakaka-apekto rin to doon sa mga taong nakatira doon, magkakaroon ng maraming sakit. At yung mga produkto nila
maaaring madamage din. So, damage yung economy natin kung mapapabayaan ng government ang problema sa peste. Chain reaction yung kasamang Alvin. O, may chain reaction yan kasama Ben. So, dapat lamang po na ang bawat mamamayan ay magbigay po ng extra concern sa community. Kung kayo po ay nasa isang lugar na maituturing na matao o talagang highly populated, at the same time hindi po na-observe yung residential, yung commercial, industrial, sapagkat ginagawang livelihood opportunity po yung pag-aalaga ng baboy, kambing, at pag-aalaga ng manok na kalaunan po ay nadideprive na kayo sa inyong paghinga ng malinis na hangin. At hindi na ho ninyo mabuksan ang inyong bahay at kailangan lagyan nyo pa ng screen para lang po ma-prevent yung pagpasok ng maalinsangan na umaalingasaw na baho. So, pag wala po talagang community association at hindi epektibo ang sitio leaders o purok chairman, ay talaga pong magkakaroon ng problema, argumento, at sa huli po ay magkakaroon pa po talaga ng pag-aaway-away dahil nga po sa pagkakanya-kanya. Kaya dapat po talaga meron tayong holistic at religious approach na kung saan pinapaunawa po sa taong nagkamali na hindi niya na dapat gagawin at hindi dapat pamarisan pa, dahil pag mali pinamarisan ay talagang magulo sa isang komunidad kasamang Alvin. Tama yan kasama. At samantala, dumadako po tayo sa ikalawang yugto ng programang Tunay na Sandigan Misyon Action ngayon. Balikan natin yung peste po, yung peste sa bahay, yung mga kulisap at insekto. So sa ngayon po mga kaibigan, ang ating pong problema, lalo na po kung medyo luma na po yung ating istruktura o kabahayan, pinumugaran na po ito ng ipis, pinagmumugaran ng langgam at anay. So kung paano po natin dapat na iniingatan ang ating kalusugan, ganoon din po ang ating tinitirhan, sapagkat kung hindi po natin binibigyan ng assurance for cleanliness at saka sa orderliness ng ating bahay, loob at labas po yan, at hindi tayo organisado, ay masasayang po ang ating mga ipinundar na kasangkapan at baka humamaya magre-repair kayo ng bahay. Hindi po simple na bumili ng construction materials, labor charge, and at the same time yung budget po na kung saan hindi po madali na magpaparepair ka dahil magtatag-ulan na. So nakaka-pressure po talaga kung halimbawa yung dingding mo na na sira na dahil sa nilunggaan ng daga. And at the same time yung pagtanggal mo ng anumang mga abubot sa ilalim ng lababo, mapapatalon ka pa kung may bubuwit at saka may mga ipis na magliliparan kasamang Alvin. Kasamang Ben na hindi lamang sa pagtutok sa mga insekto or peste na nakapagbigay sa sakit ang ginagawang assistance itong si CleanFix, no? Kasama na rin dito yung pagtutok doon sa mga insekto naman na sumisira doon sa bahay ng kliyente. Actually, mahirap ngayon magpatayo talaga ng bahay. Mahal na materyales sa labor. Pagkatapos, kahit anong ganda ng bahay mo, kung meron namang anay, unti-unti nitong sisirain yung mga pinagpaguran mo. So yung pundasyon, gigibain. And at the same time, para sabihin po na yung kapiraso lamang po sa plywood ang nasira, hindi ka naman pwedeng bumili ng kalahating plywood. Hindi, so, isang buo yan. At kapag giniba mo yung isang buo, may makikita ka pa. Kumbaga, nanganganak pa yung damage. Kasi habang kinakalas mo, habang nire-repair mo, lalo mo nakikita, lumaki na pala ang damage. So, tandaan po natin, kailangan well-maintained at yung presensya ho natin bilang ama ng tahanan during Sunday that most of the Padre de Familia ay day off. So, kaysa makipagtambayan kayo at makipagkwentuhan lamang sa inyong kapitbahay na wala namang kapararakan, mas maganda kilos-kilos yung mga ilalim ng bahay na baka mamaya medyo binubukbok at inaanay na. Yung silong ng ating mga kama kailangan binubuhat, binabaligtad yan para malinis ho natin yung hindi naaabot po ng walis. At may mga kasambahay kasamang Alvin, pag wala yung amo, nakasentro yung attention sa telenovela. Oo, saka sa cellphone. Yan, tama.
Okay, mga kaibigan ha, so para ma-maintain natin ang ating bahay at kasangkapan, ay kinakailangan po ay magkaroon tayo ng personal na atensyon. Pahalagahan po natin ang ating pinagsikapan at pinaghirapan dahil parang gumuhong pangarap din po yan. Kung kayo po ay gagastos ng isang pagre-repair na wala naman kayong kakulang pondo. So napakahirap po pag tag-ulan, katulad niyang kasamang Alvin. Napapanoon pag nagtatag-ulan, maraming pinare-repair kasi tumutulo halimbawa ang bubong. And at the same time nasira na yung dingding sa kalan. So yung mga ganong klaseng mga gawain sa bahay, talagang kung wala kang extra budget, napakahirap. Bago tag-ulan talaga, dyan lumalabas yung mga oras ng pagre-repair sa atin. Ikaw, busy ka. Kung busy ka ng Monday to Friday, pero palagay ko, pagdating ng Sabado-Linggo, mas sobrang busy ka dahil doon sa farm mo. Ang alam ko, ikaw yung talagang umiikot ng gusto dyan eh. Alam mo, kasama Alvin, last Saturday, nasa farm na ako hanggang Monday kahapon. So, bago ako pumunta rito, galing na ako sa farm. Kasi talagang gusto kong masulit yung oras na para akong nag-exercise. At the same time, nakatipid pa ako ng isang laborer. Kasi kung ikaw mismo yung nagkukuman sa sarili mo at kukunti yung oras na igugugol mo, talagang pipilitin mo na matapos compare doon lamang sa isang laborer na utusan mo na kung hindi siya sincere dahil hindi mo pinapanood kasamang Alvin, mababaliwala yung oras at the same time, hindi mo mamamaximize yung trabaho. At saka magandang outlet din yan kasamang Ben dahil naka-hands-on ka doon sa pag-aayos at paglilinis doon sa iyong farm. Oo, alam mo kasama Alvin, natutuwa nga ako doon sa farm na yon dahil meron tayong dalawang pusa, wala ni isang daga. At meron tayong 7 aso. So wala talagang ang dami 7 Oo, aso. kaya talagang walang mga unnecessary pets na pwedeng pumasok at gumala. It's because doon lang sa buong farm na yun na manage natin na kumbaga a stranger go away. Oo. Ang daming kakahol nung kasama mo doon. 7 pala yung aso mo doon. Yes, oo. At alam niyo po mga kaibigan, ang napakahalaga po para po sa pangangalaga sa ating bahay ay unang-una po ay yung ating pag-check sa bawat kanto. Kasi kung kahoy po yan, baka hindi ho nagkaroon ng soil treatment at hindi ho tatagal ang inyong pundasyon. As mentioned nga po ni kasamang Alvin, I remember, lalong-lalo na po doon sa farm area, talagang attractant sa anay. Pero dito po sa NCR na talagang mga struktura ay konkreto, hindi ho nyo nakikita yung anay na yan. Nasa ilalim yan And at the same time, nasa loob ng kahoy mismo yan. Malalaman nyo na lang pag may bumagsak na kapiraso at gumuguho na pala kasamang Alvin. Kasamang Ben sa probinsya, hindi gaano pinapansin yung anay Dahil kasi yung anay, part naman ng nature talaga natin yan. Ang problema dito sa ating syudad, yung anay wala nang option dahil kasi halos lahat na ng space ay natayuan na ng bahay. Hindi katulad sa probinsya, may mga nakakain pa silang sanga, dahon na natuyo, no? Dito sa syudad, talagang papasok na sila sa mga kabahayan, sa mga struktura, gawa ng kailangan din nilang kumain, maghanap ng pagkain para doon sa kanilang colony. So mabagsik talaga ang anay kasama Alvin dahil buhay pa yung puno, inaanay na. Di ba? So ganun talaga sila ka seryoso na maminsala talaga ng kahoy. Oo, kailangan talaga nila. Naghahanap sila ng cellulose kasama Ben kasi yun yung kinakain nila. So para maiwasan na anayin ang bahay kasamang Alvin, anong maibibigay mong safety tips para doon sa new baiting technology hatid ng Cleanfix? Opo, sa pagkocontrol po ng anay or preventive maintenance do sa mga nakikinig po, iwasan nyo po magkaroon ng kayo ng mga tambak na mga kahoy na malapit sa inyong bahay dahil yan po ay direktang nakaka-attract para sa mga anay, no? Lalo na kung yan ay po nakapatong lamang sa lupa o semento, dapat po medyo nakaangat po yan, no? At iwasan din po yung mga leak na nagiging leak ng tubig sa gripo para hindi po magkaroon ng mamasa-masang lugar doon sa inyong lugar dahil kapag may nabasa po mga karton niya, nabasa po mga kahoy, magiging attractant po yan
sa anay. Ngayon, meron pong control at pamamaraan ng CleanFix na ginagamit dyan. Ang tawag po dyan yung breathing system. Yan po yung bagong technology sa pagkontrol ng anay na ginagamit po dyan yung chemicals na ang inaatake po yung life cycle ng insect. So, hindi po siya toxic para sa mga alaga nating hayop at hindi rin po siya toxic para sa mga tao. Okay, at dakuan naman natin yung usual problem ng restaurant at mga fast food center kasamang Alvin. Kahit gaano pa kalinis, kahit gaano kaganda ang dining, pero kung ang kusina ay kung tinatawag natin na dugyot at kulang sa tubig at yung mga food stock ay naka-expose, so ito ay attractan sa ipis, sa langaw, sa bubuit, at ang tendency nito kung overnight ay walang tao halimbawa sa kusina at close kayo ng midnight, so nagpipiesta yung mga insekto, that leads to food poisoning kung nadapuan ng mga mikrobyo yung kanilang mga piniprepare sa pagkain. Oo, kasama Ben tayong mga customer pag pumunta dyan sa mga restaurant na yan ang una lang naman nating nakikita o nararamdaman yung lasa ng kinain natin. At yung luto na. Luto na at saka yung presyo, yun ang tinitingnan natin. Pero sasabihin natin nakakapasok ba tayo dun sa preparation area nila, hindi natin nakikita kung anong itsura ng kanilang kusina. At the same time, tandaan nyo po mga kaibigan, lalong-lalo na po yung mga karinderya, lalo na sa mga bus terminal o along the road. Yan po talaga bagsak sa sanitation. Oo, kasama Ben. Pero medyo natitake for granted talaga mula sa barangay hanggang sa business permit licensing office. So para hindi ho kayo magkaroon ng inconvenience na baka mamaya kumain kayo, kukulog yung tiyan ninyo. So hanggat maaari po ay wag na hunin yung sanayin yung sarili nyo dahil affordable ang presyo, pero at the risk naman ng inyong health. So yung tinatawag natin turo-turo na minsan na-expose mismo sa araw, sa alikabok ng pagkain kasamang Alvin, yun ay talagang prone to health hazard ang ating mga parokyano sa mga karinderya o turo-turo. Kasama Ben, ang nagiging katwiran ng ibang sa LGU ito yung mga maliliit na negosyo na lamang So kaya hindi na nila gano'ng hinigpitan. Pero ang masakit ito kasama Ben, pag yung mga paninda na yan nadapuan ng insekto, nadumihan ng galing sa insekto, no? O kaya yung preparation nila hindi talagang maayos, ang boomerang yan sa mga taong bumili, yung mga kumain do sa turo-turo na yan. Ang nakikita ko pa sa karinderya o sa tuturo kasamang Alvin, yung habang kumakain ka may nagpapaypay ng langaw. May nagpapaspas, no? Di ba? Para lang sabihin na inaayos naman nila. Pero yung mano-manong paraan na yan, hindi naman 100% ay kaya mong tabuyin yung langaw sa oras na yon. Kasama yung iba naman plastic, no? Parang nilalagay sa LEC ng electric pan para mabugaw, no? At yung iba naman naglalagay ng kandila. Kandila. Yung iba naman parang nasa bote para daw masilaw yung langaw. Yung mga ganong version ba kasamang Alvin, epektibo ba yun? Nakakatulong din kasama Ben dahil kung ikaw naman yung langaw na may bumubulabog sa iyo na plastic na umiikot parang nasa electric pan mabubulabog ka rin talaga, no? Pero hindi ito long term plan kasama Ben, hindi ito sasapat, no? Para pigilin talaga itong mga insekto na to. Okay, so tandaan po natin, health is wealth. Napakahalaga po ng ating kalusugan na lalong-lalo po tayong mahihirap na kulang sa budget kung mayroon pang magkakasakit. Kaya ang laging paalala po ng programang Mission Action ngayon, sa panahon ng krisis, bawal magkasakit. Pangalagaan po natin ang ating kalusugan sapagkat pag pinag-usapan na po yung health, pag tayong above 50, medyo seryoso na tayo at medyo sensitibo na tayo sa ating mga kinakain at sa ating mga gawain. Kaya mga kababayan, para magkaroon tayo ng healthy living, ay kailangan i-manage din natin ang ating environment, malinis na hangin, and at the same time free from pollution. Lalo-lalo na po sa mga farm nearby in your area, na kung saan po ay hanggat maaga, as I mentioned, kung may manukang, kambingan, babuyan, na nalalanghap kayo na hangin, abay, i-check ho niwala ka kasamang Alvin, sa neighborhood na yun, may 18 kang baboy, na araw-araw nilalanghap mo yung
hangin na talagang babaliktad ang sikmura mo. Talagang dinala ko sa City Environment and Waste Management Office. Datang sabi ko pa, kayo ang tumira sa isang lugar na akala mo subdivision pero mala is water pala. Parang backyard business? Livelihood Ay, livelihood. pero napatigil nga natin dahil ang complaint ko nga, this is a residential area. So kung mayroon kang livelihood, hindi kailangang magparami. Dapat makontrol. Dapat isira niya sa ini-inspection ng mga barangay kung naayos ba kasama Ben. So yun ang mga concern natin mga kaibigan na sabi ko nga, magiging emotional ka talaga kung nineneglect o ini-ignore yung iyong concern. And at the same time, kung arrogante pa at palaaway pa yung sinisita mo, talagang aabot sa punto na magpapabarangay ka. At yung anumang reklamo ay talagang mang-aabala kasamang Alvin. You will devote your time para umaten at maapektuhan ang trabaho. But at the end of the day naman kasamang Alvin, kung hindi mo ginawa, hindi magpiprevail yung gusto mo. Kasi gagayahin pa nga ng ibang community yung ganong klaseng problema. At saka buti sana kung isang tao lang maapektuhan halos lahat ng barangay pagka ganyang may nangangamoy, napapabayaan niya ng barangay na sitahin, kakalat talaga, hindi lang isang pamilya maapektuhan yan. So nababanggit mo yung nangangamoy kasamang Alvin, ano naman yung positive result ng Nature Speed Plus enzyme na produkto ng Cleanfix? Para doon sa mga nakikinig nating kababayan na meron dyan mga backyard business o yung mga malalaking farm na at saka poultry, no, para maiwasan yung nangangamoy na galing dito sa kanilang mga alagang hayop, pwede ho kayong makipag-coordinate sa Cleanfix at meron po kaming ino-offer na organic enzyme na kung saan po at the same time disinfectant din po siya. Kasama Ben, pagka hindi na-disinfect din kasi itong mga lugar na ganito, pwedeng magdulot to ng mikrobyo talaga. So dun, ang kagandahan nito dun sa organic enzyme natin, hindi lang baho or amoy yung pinapatay niya or tinatanggal niya, kundi pinapatay niya rin yung mga mikrobyong galing dito sa loob ng farm. So sa lahat po na problema, as I mentioned in my introduction, may solusyon. So maging ano lang ho tayo, maging oriented lamang po tayo sa paghahanap ng mga pamamaraan, talk to the right people around. At the same time, hindi ko kailangan ng isang matalinong pagpapaliwanagan dito sapagkat meron po mga brochure na magpapakilala po kung ano ang bisa ng isang produkto o ng isang gamot na tutulong po sa bawat aspeto ng ating problem. Okay, so alam naman po natin, pag yung month of June, diyan nagsisimula yung rainy season. And at the same time, diyan tumataas po yung bilang ng community problems such as garbage and pest control. So makipag-ugnayan lamang po kayo sa Cleanfix at ugaliing makinig po ng ating programang Mission Action ngayon na nag-advocate po ng well-sanitized and free environment po sa lahat ng health hazard. So kasamang Alvin, kung mamarapati mo, inihingi ko ang pagkakataon na ito na magbigay ka ng iyong panghuling mensahe. Go ahead please. Sa mga nakikinig po sa ating programang Mission Action ngayon, no, yung mga problema po sa insekto, peste, yung mga daga na yan, lamok-langaw, may solusyon po talaga yan. At maaari po kayong gumamit ng tamang pamamaraan, ligtas po at maiwasan po natin yung tinatawag na side effect sa ating health, no? Kung gagamit po tayo ng ligtas na mga chemicals at pamamaraan, maaari po kayong humingi na assistance sa Cleanfix at tawagan nyo po ang aming opisina para matulungan po kayo. Free naman po yung mga pest evaluation na ginagawa namin.